Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, hinding-hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Narinig ninyo na sinabi sa inyong mga ninuno, huwag kang papatay. Ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay manganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Kaya't kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at maalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harapan ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Pagkatapos magbalik ka at maghandog sa Diyos. Kung may ibig magsakdal sa iyo, makipag-ayos ka kaagad sa Kanya bago makarating sa hukuman ang inyong kaso. Kung hindi, ay dadalhin ka niya sa hukom at ibibigay ka nito sa tanod at ikukulong ka sa bilangguan. Tandaan mo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang barya na dapat mong bayaran. Ang mabuting balita ng Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, kung ang inyong kabanalan ay hindi hihigit sa kabanalan ng mga eskriba at mga Pariseo, kailanman ay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Welcome sa ating Gospel in a Nutshell. Mga minamahal na kapatid, sa ating Ebanghelyo, muli tayong hinahamon ni Jesus na magpalalim, lumagpas, at sumunod ng may puso. Hindi sapat ang pagsunod sa batas ng panlabas lamang. Hindi sapat ang pagkukunwaring mabait kung sa loob-loob natin ay puno ng galit, inggit o paghihiganti. Sabi nga ng Panginoong Jesus, narinig ninyo na noong unay sinabi, huwag kang papatay. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao na. Sa panahon ng mga eskriba at Pariseo, mahusay silang sumunod sa letra ng batas. Pero si Jesus ay hindi lang tinitingnan ang gawa, kundi ang puso sa likod ng gawa. At tayo ay pwedeng hindi pumatay pero punong-puno naman ng galit sa puso, paninira o paghihiganti sa kanyang kalooban. At sa mata ng Diyos, galit na hindi pinapatawad ay unti-unting pumapatay. Ang tunay na kabanalan ay hindi lang sa huwag mong gawin, kundi sa tanong, paano mo minamahal? Sabi ni Jesus, ang sino mang mapuot sa kanyang kapatid ay mapaparusahan. Hindi masama ang madama ang galit. Ito'y natural sa tao. Pero kapag itinago at pinanatili ang galit, ito ay nagiging lason sa ating kaluluwa. Sa simula, tampo lang, tapos hindi na nagpapansinan, nag-uusap, tapos may paninira na, tapos hiwalayan na, hanggang sa wala ng ugnayan kahit pamilya pa o magkakapatid. At sa mata ng Diyos, ito ay hindi maliit na bagay. Ang puso na hindi marunong magpatawad ay pusong hindi bukas sa grasya ng Diyos. Isang matinding paalala ni Jesus, kung ikaw ay maghahandog sa dambana, at naalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, iwanan mo ang iyong handog at makipagkasundo ka muna, saka ka bumalik. Ang ibig sabihin nito, walang saysay ang ating panalangin kung ang puso natin ay puno ng galit. Walang bisa ang misa kung hindi tayo marunong makipag-ayos. Ang tunay na pagsamba sa Diyos ay nagsisimula sa pakikipag-ayos sa kapwa. Hindi ibig sabihin ay palagi tayong magkakasundo. Pero ang tanong ay, ako ba'y handang lumapit, humingi ng tawad o magpatawad? Kung hindi, baka hindi talaga ang Diyos ang sinasamba ko.
kundi ang pride ko. Sabi ni Jesus, makipagkasundo ka agad habang may pagkakataon pa, habang may buhay pa ang relasyon, habang may pag-asa pa ang pag-uusap, habang naririnig ka pa ng taong nasaktan mo, ayusin mo na. Dahil darating ang panahon na baka huli na ang lahat. At ang galit na hindi natin nilimot ay siyang magpapabigat sa atin sa dulo. Ang puso ay hindi dinisenyong magbuhat ng galit habang buhay. Ang puso ay para sa pag-ibig, para sa kapayapaan, para sa Diyos. Tayo po'y hinahamon. May galit pa ba tayong inaalagaan? Mga kapatid, baka ngayong araw na ito, tinatawag tayo ni Jesus na bitawan ang mga sugat, tampo at galit. Hindi ito madali, pero kung tunay tayong nananampalataya, dapat tayong marunong magmahal kahit masakit at magpatawad kahit mahirap. Sama-sama po nating pagnilayan. May mga tao ba tayong o sa buhay natin hindi pa napapatawad ng ating puso? May mga relasyong kailangan bang ayusin bago tayo tumayo sa dambana ng Diyos? Handa ba tayong lumapit, magpakumbaba at tanggapin ang tawag ng Diyos sa tunay na pakikipagkasundo? Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw ang Diyos ng kapayapaan, ngunit madalas ang puso namin ay puno ng sama ng loob. Patawarin mo kami sa mga sandaling pinili naming manatili sa galit kaysa lumapit sa kapwa. Turuan mo kaming magpatawad, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil kami rin ay pinatawad mo ng walang hinihiling. Ihanda mo ang aming puso sa tunay na pagsamba, hindi lang sa salita, kundi sa kilos ng pagkakasundo, pagpapakumbaba at pag-ibig. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, inaanyayahan ko po kayo sa isang biyayang paglalakbay ng pananampalataya, isang pilgrimage sa Eastern Europe na gaganapin mula October 4 hanggang October 21 sa taong ito, na sasaklaw sa 8 kahangahangang bansa, sa Switzerland, Liechtenstein, Germany, Austria, Czech Republic, Slovakia, Hungary at Poland. Ang tampok ng banal na paglalakbay na ito ay ang ating debosyon sa Divine Mercy o Banal na Awa, isang tema na napapanahon sa atin ngayon sa panahon ng pagsubok at pananabik sa pag-asa. Gaya ng sinabi ng ating yumaong Santo Papa Francisco, the mercy of God is the sure source of our hope. At sa ating paglalakbay, bibisitahin po natin ang mga sagradong lugar kung saan sumibol at lumaganap ang mensahe ng awa ng Diyos. Bibigyan din natin ang Poland, ang bansang sinilangan ni Saint Faustina Kowalska at Saint John Paul II, mga tagapagdala ng mensahe ng banal na awa sa buong mundo. Ito hindi lamang isang biyaheng panlabas, kundi higit sa lahat, isang panloob na paglakbay ng puso. Isang pagkakataong mapalalim ang ating pananampalataya. Maranasan ang kagandahan ng simbahang Katolika sa Europa at muling pag-alabin ang ating pag-asa. Para po sa mga interesadong sumama sa akin, maaaring makipag-ugnayan kay Toby sa numerong 0917-317-4536 o magpadala ng email sa inquiry@tobiahe.com. Magsama-sama po tayo sa isang paglalakbay ng panalangin, kultura at biyaya. Huwag palampasin ang pagkakataong ito na muling matuklasan ang Diyos na buhay, maawain at laging nag-aanyaya. Halina po kayo, maglakbay tayo kasama ang banal na awa, patungo sa mas matibay na pag-asa.